papaano natin mababago ito. There is only one way. Alam mo, may isa pang matinding ano dito panggigipit, di ba? Sa social media. Kaso, kasi alam nila yung mga social media ay wala naman pong isang malaking kumpanya nagpapatakbo. Unlike yung mga mainstream media na pag kinasuhan mo yung isang reporter, isang anchor, sasaluhin siya ng kumpanya niya. Itong social media, independent po talaga ito. Sarili lang po ito. Sa kanya-kanyang bahay lamang po. Yung iba nga nagtatanong sa akin Sabi nila, bakit ang ganda ng setup mo, ganyan-ganyan? Hindi, bahay lang po ito. Isang kubo lang po ito. Sa banyo lang po ako nagbablog. Parang si Janine Berdin. Habang tumatae, tsaka niya ginawa yung kantang I Will Wait. Tayo habang tumatae, tagal kong tumae, 1 oras. Nagbablog po tayo. Hindi, biro lang ha. Sa mga kumakain, pasensya na ha. Kain lang. Masarap yan. Hindi naman yung mukhang tae. Kain lang. Hindi, pero totoo po. Di ba? To control the social media, they pay or they, ano yun? Ang tawag doon? They file a case. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, they tried both sa akin They tried both. As in, they tried to pay me. I didn't agree. So they sue me. And they thought, aatras tayo. Kasi nakakalimutan ata nitong mga ito na hindi porket nakapagpakulong sila ng ilang vlogger, may napakulong na sila yung taga Cebu at saka itong, di ba, si Jason sa akala nila matatakot ang tao. Hindi. Madadagdagan at madadagdagan yan. Mapakulong mo man ang tao pero ang ideolohiya ng tao na yan o yung kanyang pinaglalaban ay hindi mo makukulong. Ang isang lumalabas na balita ngayon, yan ang ating pag-uusapan, yung issue na eto daw mga Marines o itong 18 Marines ay sila daw ang lulusob at aatake at pasasabugin ng Senado. Naku po! Ayan pong bagay na yun, napakalaking isang katarantaduhan, no, mga kababayan. Alam mo, itong mga Marines na ito, sobrang hanga ko dito. Ito talaga espesyal para sa akin itong mga Marines na ito. Alam nyo kung bakit? Sa katunayan, meron pa nga akong tanong sa kanila nung in-interview ko sila off-cam. Tinanong ko sa kanila, kayo ba may kaalaman patungkol dun sa pagdemanda ni Zaldico sa akin? Kasi nung time na yun, nandun pa si Zaldico meron daw silang kaalaman dun. Sabihin, alam na alam po nila at sinabi nila yung detalye na yun sa akin. Kung kailan naganap yun. At sabi ko nga mga kababayan, ito mga to ay talagang masasabi mo na sila ay talagang may alam sa mga pangyayari sa mga gawain po ni Zaldico nung time na po siya ay isang congressman at chairman ng appropriation. So alam na alam nila ang galawan ng kanilang amo. At ngayon, ito, nagpapakabayani sila sa pamamagitan ng pag-reveal ng mga nalalaman nila. Rewind muna tayo. I-rewind lang tayo ng kaunti. Bakit po ba itong mga ito masasabi nating credible? Compare doon sa katulad ni, sino ba ito? Si Madriaga. Si Madriaga at saka ito, i-compare natin. Meron po bang pakinabang si Madriaga sa kanyang pagsasalita? Meron po bang pakinabang itong Brave 18 sa kanilang pagsasalita? Ano ang kanilang pakinabang? Kay Madriaga, ano ang kanyang pakinabang? 'Di ba? Ang kanyang pakinabang nanggaling na mismo sa kanyang sinumpaang salaysay na pag siya ay nagsalita ay magiging state witness. Kaya nga pinipilit niya isang kasamahan niya Sa kanya po nanggaling yan Hindi po nanggaling niya kung kani-kanino. Ibig sabihin, yung kanyang pananalita, kung ano man ang kanyang sasabihin, ay magdeterma kung ikaw ay makakaroon ng state witness, kung ikaw ay mapapalaya. May pakinabang siya. Etong Brave 18, ano pakinabang nila? Wala.
Sa katunayan, hindi nga pakinabang ang nakuha nila dito. Kung hindi puro pag-uusig, kung hindi kahirapan. Nananahimik na yan eh. Nananahimik na po yung 80 na yan. Wala na po silang problema sa buhay, nabubuhay na sila. At sigurado naman ako, makakakuha ng trabaho yan. Lalo na ngayon, ang dami naghahanap at nagfi-feeling hari sa mga congressman. Di ba? Marami dyan nagfi-feeling hari at saka pilingero talaga na sila ay parang mga gangster na punong-puno ng bodyguard. Pwedeng i-hire itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo, kung meron lang akong pera, hinire ko na lahat sila. Di ba? Alam mo yun, para talagang maproteksyonan ito mga VIP na mga congressman na ito. Napakaraming trabaho ang maaari nilang makuha. Pero dahil sa kanilang pagsasalita ngayon, wala na akong kukuha sa kanila. Didistansya na ho sa kanila kasi puro demanda sila eh. Puro sila, puro pag-uusig mula sa gobyerno. So didistansya na sa kanila. So yun ang isang unang pakinabang nila, mawawalan sila ng trabaho. Di ba? Ano pa? Puro demanda. Alam mo, hindi madali yan demanda na yan. And I'm talking from my experience. Sa dami natin ng demanda na pinagdaanan, noong una nga, apektado pa ako eh. Totoo lang, noong una, apektado pa ako. Pero nung bandang huli, sabi ko, ilan na ba yung demanda ko? Sa sobrang dami na, hindi ko na mabilang. At sa sobrang daming demanda na, karamihan naman ay na-dismiss. Hindi ko na alam kung ano yung na-dismiss, ano yung existing pa. Although, syempre, nagpapasalamat ako sa dami ng abogadong tumutulong sa atin. Hindi ho ganun kadali. Pwede namang manahimik na lang po itong 18 Marines na ito eh. Manahimik na lang sa bahay nila. Istorbo yan eh. Para sa kanila, syempre, istorbo po yan. Hindi naman nila gustong maging bayani na maistorbo. Di ba? Araw-araw yan. Halos siguro sa dami ng kanilang demanda. Ngayon, ipapakita natin sa dami ng demanda nila. Baka wala nang panahon yan mag-chill-chill dyan sa Boracay. O kaya mag-chill-chill dyan sa Siargao. Di ba? Yung mga ganyan, Siargao eh. Yung mga nakiki-Siargao. O kaya sa LU. Alam mo yung mga kabataan ngayon eh. Tatawa talaga ako sa mga kabataan ngayon. Basta lang makapunta, hindi nila alam kung ano purpose nila. Yung para bang, alam mo, minsan ang tao bumibili o kaya pumupunta sa isang lugar, sa restaurant o di kaya sa isang resort o kung anong pa man ang kanilang pinupuntan, hindi para mag-enjoy. Alam niyo ba yun? Marami sa mga kabataan ngayon nagpupunta sa isang lugar o bumibili ng isang bagay, hindi para mag-enjoy, kung hindi para ipagyabang ang kanilang nakuha o di kaya ay napuntahan. Hindi naman nila alam. Naalam naman ng mga tao na mantakin mo, babae, walang trabaho, tapos ang daming pera. Di ba? Sigurado tayo, merong SP yan. Ano yung SP? Sponsor. Sigurado tayo, may mga SD rin yan. Ano yung SD? Sugar daddy. Di ba? Marami dyan sa ganyan, nagyayabang lang eh. Etong mga Marines na ito, meron kakayanan niya mga yan kasi ang tagal ho nila ng trabaho sa military. Malamang sa malamang may kakayanan ho yan pumunta ng beach, hindi katulad ho ng mga Gen Z dyan na umaasa lang sa kanila mga sugar daddy o sugar mama. Ngayon dumadami na may sugar mama at saka may sugar bayot. Ang dami ngayon. Mga kalalakihan, sugar bayot. Naku po. Hirap na hirap magtrabaho yung bayot tapos vlog sila ng vlog. Tapos biglang may nakikinabang lang sa vlog nila. Binabati ko pala yung kaibigan natin dati na bayot. na hingi ng pang-grocery nun. At saka hingi ng pera nun. Kunwari merong mga ginagawang activity para sa mga tao. Yung pala pinang-chuchupageti lang niya. Meron tayong kakilalang ganyan. Binabati natin yan kasi ano yan sa sobrang kakatsupageti na nabungi na. Pero balik tayo doon sa Marines. Yung mga Marines po, meron po talaga silang kakayanan. Diba? Meron po silang kakayanan na mag-chill na lang sa buhay.
Kung trabaho, meron din sila. Pero anong nangyari nung kanilang pagsasalita? Aba, kaliwat kanan ng demanda. Kaliwat kanan ng pagbibintang. At ang pinakamatinding pagbibintang ngayon, abay ginagawa pa silang terorista. Ginagawa pa silang terorista nitong, ewan ko ba, itong BBM senators. Para bagang sila pa ang bakit naman nila ba? Hindi ko makita yung logic eh. In every crime, there should be a motive. In every crime, there should be a motive. Di ba? Halimbawa, marami yan. Mapapanood yun sa mga documentary o kahit sa mga fictional movies. May dahilan kung bakit pumapatay, di ba? Di ba usually yung first suspect, yung asawa, dahil kukunin yung yaman. May ganun eh, di ba? O kaya naman may utang yung isa, kaya pinatay. Yung mga ganun, may motibo. Anong motibo nila sa pananakot sa Senado? Sa katunayan, ang dahilan nga ang naging resulta nung threat kununin nyo dyan sa Senado ay nakakansela yung kanilang pananalita sa Blue Ribbon o yung kanilang oportunidad na makapagsalita sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Tulad kahapon na supposedly may Blue Ribbon na cancel. Yung oportunidad na yon na matagal na nilang hinahangad-hangad ay napipigilan dahil dito sa lintik na threat na ito. So give me a good reason or reasons kung bakit nila babantaan ng Senado. Di ba? Sino ang may motibo? Sige, tanungin ko kayo. Sino ang may motibo niyang lintik na threat na yan? Sino ang may motibo na pigilan ang pagsasalita nitong mga Marines na ito? Sino ang may motibo na pigilan ang hearing patungkol doon sa NBI attack? Sino? Yung mga 18 Marines po ba? Itong Brave 18? Hindi. Your guess is as good as mine. Yung mga sagot ng mga animal eh. Ganun yung mga sagot na nakuha ko doon sa mga animal na mga congressman na makabintang eh. Your guess is as good as mine. Eh, pag ganun pa eh. Hindi, di ba? Sa lahat po ng crime, meron pong motibo. Wala akong makitang motibo para bantaan ng 18 Marines o itong Brave 18 ang Senado. Uy, tumalsik pa ilaway ko. Di ba? Wala pong dahilan. So, mga kababayan, para ho sa inyong kaalaman, yan o ang ating pag-uusapan ngayon na titignan. Kasi sinagot po ni Atty. Baligod yung mga paratang na yan na kailangan nating maunawaan. Huwag po tayo magpakabobo at magpakapinklawan dahil lang tayo ay bitter dito sa mga Duterte. Dahil ayaw nating manalo. Eto, i-play natin yung parte nitong kay Atty. Baligod. Yan. Naku, naniniwala ba kayo kay Windapel yan? Sa kasi matibag? Nako. Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Okay. Alam na nila lahat, no? So yun po sinasabi- pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Biro lang yon. Pero sir, Yung part na yung biro lang. Kasi delicates yun. Kasi yung iba, asawa na hindi na girlfriend. Baka isipin ng mga asawa, may girlfriend kayo? Hindi, totoo naman eh. Di ba? Totoo yung sinabi ni Atty. Baligod. Ang tagal na niyang binabantayan eh. Alam mo, sinusundan-sundan pa yan. Alam mo, nung time na nagkaroon kami ng interview sa kanila, medyo na late ng konti dahil may mga sumusunod-sunod. At pabago-bago ng lokasyon dahil nga po sa sumusunod-sunod. Yung sinusundan nung sila, binabantayan nung sila. Lahat ng galaw nila, binabantayan.
Tapos magpaplano pa sila ng threat. Ay, ang turing nga sa kanila, terorista na ng gobyernong ito sa sobrang pagbabantay, sa sobrang pag-iimbestiga. 'Di ba? Unang araw pa nga lang nung kay Gutesa na lumabas. Agad-agad, 'di ba, may binasa isang senador at sinabi niya na galing sa Malacanang, ito ang iyong background. Ganun kabilis ang intelligence pagdating po sa mga kalaban. Talagang ginagamit ang lahat ng tool. Do you think they would plan to do it? That is stupidity. And I don't think these people are stupid, especially Attorney Baligod. Hindi po tanga yung mga yan. Hindi ka gagawa ng plano na ikakapahamak mo. Di ba? Kaya alam na alam po nila yan. Siguro kahit mga kinakain niya mga yan, alam nila Hindi ito biro Kasi binabantayan yan I-report yan ng mga nagbabantay sa kanila. Ito, may nagpa-deliver ng McDonald's. May nagpa-deliver ng Jollibee. Si ganito dumalaw. Si ganire na politiko nakipag-usap sa kanila. Si ganire. Malamang nakatap pa nga ang phone ng mga yan Di ba? Tapos gagawa sila, magpaplano sila, bobombay namin ang Senado. Pasabugin namin yan. Aatakihin namin yan. For what purpose? Give me a logical, reasonable purpose kung bakit aatakihin ang Senado nitong mga Brave 80 na to. Sige nga. Wala. Kasi bakit to? Kahit anong gawin nila, Senate President pa rin si Cayetano. Alam mo ito pagbalik-balik ta rin nila, kita mo nga urong-sulong sila pagdating kay Cayetano. Pagdating sa Senate Presidency, urong-sulong sila. Noong una, acting, tapos Senate Pro Tempore, tapos hindi nila masabi kung talaga bang Senate President pa kasi alina ho sa konstitusyon. 24 members of the Senate. Majority of the 24 members of the Senate. 13. They cannot erase that. Yung iba, they can bend the law, pero pagdating kay SP Cayetano, hindi. So what's the purpose of taking over with yung sa Senate? Wala. Walang-wala. Sa katunayan, dapat nga bantayan nila yung Senado na hindi isasara yung Senado para magpatuloy ang hearing. Ano yun? How do you call, what do you call the accusation? It's funny. It's funny. Not true. Funny. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. Okay. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo. Hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang OSAA doon, may mga baril na nakasubmit. So paano? Categorically, sir, no. Okay, we are a peaceful people. No? We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami na... Ito na, isa pang katotohanan to. Kasi maraming kasinungalingan lumalabas sa page 3 media na kesyo hindi daw sumipot itong mga Marines na ito doon sa pagdinig ng BBM senators. Hindi ho totoo yun. They were there. Ilang oras silang hinarang sa gate. Tapos, nung umakyat na sila for press con, mabilis ang press con, mabilis lang yun Pababa na sila, biglang nag-adjourn yung kanilang meeting, yung meeting ng mga BBM senators. Di ba? Kaya nga nagkabulungan. Dahil lang hinala,
meron akong isang pinanunood sa TikTok na magaling sa nababasa niya yung lips. May tawag diyan, lip reader o lips reader. Basta nababasa niya kahit walang audio, nababasa niya. At doon nakita niya nabasa niya yung usapan ni Ontiveros at saka ni Batibag. So they were aware. They were aware that the Marines are going down doon sa kanilang pautot na meeting. Tapos biglang inadjourn. Kaya kalokohan po. Hinarang po talaga nitong mga BBM senators etong mga Marines para hindi makapagsalita. Dahil nandun kami, in fact, nung kumukuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, "Sir, ang sabi ng mga senators, we need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend." Sinabihan na kami. O, yan, malinaw po. Ha? Itong mga BBM senators ay inutusan. Kasi sila may hawak ng gate, remember? Nakipagtalo pa nga si Robin, di ba? Bakit hindi sila pinapapasok? Kung hindi pa binaba ni Robin, hindi sila makakapasok. So talagang hinarang po ng mga BBM senator sa pamumuno ni Gatchatae. Ay. Di ba? Ay, sabi ko sa inyo eh. Tapos sila ngayon na magte-threat sa Senado? Hanak ka ng weteng. Alam mo, eto tanga lang talaga ang magsasabi na ito po ay kagagawa nitong mga Brave 18 o itong mga Marines. Yan po ay isang katangahan. Kung hindi man katangahan yan, yan po ay isang katarantaduhan. Dahil po, gusto lang nilang pigilan yung pong mga nalalaman ay mabanggit. Kasi nabanggit na rin po yung 40 na fearless. So talaga natatakot sila na lumabas itong mga ito. Alam mo, naalala ko nga kasi itong ginagawa ni Marcos Jr., tama talaga yung sinabi ni Mayor Baste na undeclared martial law. Bakit kanyo? Kasi nung panahon ng kanyang tatay, si Marcos Sr., nag-declare din ng ganyan, martial law. At nung 1972, ay nag-declare sila ng martial law at tinanggal po o dinimolish o pinasara ang legislative, ang House of the Representative at ang Senate. Sinarado po yan. Sarado po, as in wala. At that time, remember, yung pinaka-critic ni Marcos noon na si Ninoy ay isang senador. Nung pinasara yan, nung 1973, binuksan muli. Pero kakaiba na. Gumawa na po siya ng sarili niyang konstitusyon, itong si Marcos Sr. Kaya merong 1973 Constitution at ang Senate na wala na tuluyan. Naging National Assembly na. At nung naging National Assembly na, Kamara na lang ang natira. Talagang sinadya na mawala itong si Ninoy sa Senado. So, ano ibig lang sabihin nito? Talagang nasa DNA na nila, yung ganyang klaseng style. Di ba? Pero ngayon, since medyo, dahil nga sa tindi rin ng social media, hindi nila kayang agad-agad na mag-declare ng martial law. Kaya yung mga Senado o mga senador na mga tuta nila ang nag-declare na sariling isara muna natin to, i-lockdown muna natin to. Paano nila gagawin yun? Ayan, may threat. Sabi nga, at the end of the day, gabi na. At the end of the day, ang talagang nangyari ay pinasara. Halos parehong-pareho nung nakaraang sa ating kasaysayan. Nang dati sarado, di ba?
pinalitan. Ginawang National Assembly, wala nang mga senador. This time, mahirap gawin yan. So ang gagawin na lang, yung mga hawak mo sa leeg dyan, invento kayo ng threat tapos i-lockdown nyo yan para hindi magpatuloy yung Blue Ribbon. Kaya sinabi ko na sa inyo noon si Marcoleta talaga ang may dahilan Hindi eto. Minsan talagang hirap din magpigil. Kasi gusto kong magsalita pero basta ganito mga kababayan. Sa grupo ni Marcoleta, sana po ay talagang inyo nang ipaglaban. Kasi kung dati hindi pa dadalihin si Marcoleta na inyong kasamahan, ngayon po tila ipakukulong na rin si Marcoleta kasi sa dami-dami ng kaso, plunder talaga yung ikinaso. Ibig sabihin, non-bailable yan. Sino magdidesisyon? Ombudsman na naman yan. Alam natin kung paano nila na weaponize ang ombudsman. Alam mo, ganyan na nangyayari ngayon Na-weaponize ang ombudsman, tapos na-weaponize ang NBI bilang yung merong armed, sabihin yung police power, di ba? They have the tool, the ombudsman and the NBI. So, ngayon, tinatarget na yung mga, kaya nga kahapon, di ba, nasabi ko sa inyo, kahit si SP Cayetano ay may plano silang ipakulong. Si Marcoleta. Kaya nga, alam nyo, itong mga kasamahan po ni Marcoleta, huwag nyo na pong antayin. Huwag nyo na pong antayin na ikulong yung inyong kasamahan o kapatid na si Marcoleta. Dahil baka huli na ang lahat. And actually, sa totoo lang, nung panahon na nagsalita si Senator Amy, madami daw ang usap-usapan nun at nasyak nga daw yung kasi ang parang instruction nun, it's not supposedly political. Pero nung nagsalita si Senator Amy, medyo nagulat daw. Yun ang kwento na nadidinig-dinig natin. Kaya kinabukasan na hindi na tinuloy. Pero maraming nagsasabi rin nun, na nadidinig ko lang din. Ako ganito para sa kaalaman ninyo ang Banateros po independent. Sobrang independent na we don't join groups as much as possible. As much as possible, we do not join groups. One, because we are part of SMNI and as an anchor, we are trying our best to take all the sides. Di ba? Hindi lang naman po kami commentator at pag vlogger, walang problema. Hindi kami pinakikialaman ng SMNI. Pag bablog namin, hindi naman pinakikialaman. Pero pagdating po sa TV station, we have to be fair and impartial doon sa aming mga guests. So, we carry the name of SMNI. Kaya as much as possible, we do not engage with people na, alam mo yon, sa ibang mga grupo. Okay? We have the same advocates. Sabihin, tumutulong kami, sumusuporta kami, pero hindi kami nakikijoin. At tong time na yon, nung sa panahon ng nagsalita si Senator Amy, maraming ako naririnig sa iba't ibang grupo na sabi nga nila, finish na to, tapos na to. Tapos na to. Kasi kinabukasan yun yung last day. At marami na ang nag-express daw sa mga nadidinig-dinig ko na tapos na by tomorrow. Yun ang kanilang nadidinig-dinig ko. Kaya lang, biglang kinancel yung kinabukasan. Marami ang na-frustrate noon bakit daw kinancel. Ako, sa akin lang, siguro mas merong nakikita pa ang pamunuan ng INC noong time na yun. Hindi kasi, alam mo, lagi akong ganyan pagka meron akong nakikitang parang, meron akong sarili kong opinion na sa tingin ko tama pero
meron ibang nangyayari. Hindi ako yung nagagalit agad. Iniisip ko na kaagad, meron silang dahilan at meron silang mas alam na impormasyon na hindi mo alam na naging dahilan ng kanilang desisyon. So ako, naniniwala ako noong time na yon ay merong dahilan po ang INC sa pagkansela nun. Dumaan ang panahon. Dumaan ang panahon at eto na nga po, nangyari na. Yung mga pagpapakulong sa mga kalaban ng administrasyon. Alam nyo, nung una, maraming hindi naniniwala sa amin nung pinaglaban namin ang KOJC. Diba, nandun kami, mas matagal nga lang yung mga kasamaan ko kasi may sakit ako nun, pero nadimanda pa rin tayo nun. Diba? Pero nandun po tayo nun. Nandun tayo nung mga panahon na yun, pinaglalaban natin. Isa lang ang sinasabi namin, mangyayari ito sa buong Pilipinas, ito ay example lang. Example lang po na tinitignan ng gobyerno kung papalag ba ang taong bayan. Marami sa inyo na hindi sumuporta sa laban na yon. Naintindihan ko yun. Although sa mga ordinaryong mamamayan, nakita nila yon. At marami nga nun talagang nagbibigay ng suporta yung mga taong bayan, yung OFW. Pero meron pa rin mga iilan na walang bilib kay pastor at ayaw suportahan yun. Dumidistansya. Marami mga vlogger dyan ang dumidistansya nun. Hindi lahat po ng vlogger ay sumuporta nun sa KOJC. Tahimik sila. Tahimik sila. Pero paulit-ulit namin sinasabi, this is just an example. Pag natibag nila o napakulong nila si pastor noon, pag napakulong nila ang mga taga-KOJC, gagawin nila ito susunod uli. Ano nangyari? Ginawa kay Pangulong Duterte. Sinampulan lang si pastor noon, tapos ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi din pumalag. Marami rin ang hindi halos lahat pumalag ng mga senador. At ngayon, ginagawa na sa inyo. Diba? Hindi ko sinasabing kasalanan din ng mga senador ito. Pero, kasi sabi ko nga sa inyo, dalawang bagay ang kasalanan. Kasalanan ang gumawa ng masama at kasalanan din ang nakikita mo ng may masama pero hindi ka umiimik. O yung tinatawag nilang sin of omission. Diba? Ibig sabihin nun, kitang-kita mo na may mali. Pero you want to be safe. You want to be protected and secured. So anong gagawin mo? Mananahimik ka na lang. Kasalanan po yan. Kasi darating at darating yung panahon, sa iyo mangyayari yan. At eto na nga yung panahon na yun. Nung mga nanahimik na mga senador noon, na tila kinampihan pa si Torre noong time na yun. Di na lang ako magpapangalan. Nangyari na ngayon sa kanya. So ano ibig ko sabihin mga kababayan? Until when are we going to talk at papalag sa mga nangyayari? Ulitin ko po, not through rebellion, not through illegal means. I do not believe in illegal means. There are ways para ilantad ang kasamaan. Para sa aming mga vlogger, eto yun. This is our way. But as a lawmaker, as a senator, meron din kayong paraan para mailantad ang kasamaan at para maayos ang ating bayan. You have your own ways. Kung alam ko, sana nagsenador na lang ako. Hindi ko alam. So kayo na may alam yan, mga senador. Di ba? Yan lang ang akin. Kung alam ko, di sana ako na lang nagsenador kesa kayo. Kaya lang hindi ko rin alam. Mas kabisado niyan, mas matatagal na kayo. Alam ninyo kung paano ang diskarte para labanan ang isang mapang-abusong gobyerno. Kaming mga vlogger hanggang dito. Alam mo, meron ako i-share sa inyo, mga kababayan, ladies and gentlemen. Pinanonood ko yung panoorin nyo sa Amazon Prime, yung Manuel Quezon, yung presidente natin. Alam mo, to be honest, hindi ko kabisado, naaral ko naman yan, pero dahil nga sa, alam mo na, pag matanda ka na, yung memorya mo, medyo nakakalimutan mo. Minsan nga, nakakalimutan ko. Asa yung salamin ko? Hanap ako ng hanap. Nakasuot pala. Di ba? May mga ganun eh.
Pero isa sa mga nakalimutan ko na, yung mga kasaysayan natin noon, kung paano nangyari. Di ba? Maraming kwento noon. At pagpapanoorin mo yung Manuel Quezon na sa Netflix, sequel dito nung yung kay General Luna eh. Di ba? Alam mo, doon pa lang pala talaga. Grabe na ang politika. Doon pa lang nagsimula na ang babuyan sa politika. Doon pa lang nagsimula na ang mga trapo. Hindi ko na lang papangalanan para hindi ko naman maano yung inyong pagpapanood. Panoorin niyo po, Amazon Prime. Napakagandang, para sa akin medyo nakakalito kasi medyo pabalik-balik from the past. Pero napakaganda po na makikita mo doon. One, talagang tuta tayo ng Amerika. Diba? Two, not what you see is the reality. Three, doon pa lang may mga trapo na. As in, marami ng trapo. And four, pinakikialaman na ang Senado noon pa lang. Senator po kasi si Manuel Quezon eh. Bago siya naging presidente. Doon pa lang may pakikialam na. At magugulat kayo, ibang bansa ang nakikialam. At the same time, nung naging presidente na, ganun pa rin. Doon, lumalabas din yung teorya na pinatay ni Aguinaldo si General Luna. Kung paano lumabas yung teorya na yon. Kaya nga mga kababayan, napakagandang panoorin yun. Kasi alam mo, yung istorya is from a perspective of a journalist. A famous journalist doon time down nila na yon. At yung mga sinusulat niya yan, pinigilan din. Pinasara din yung kanyang opisina para hindi mailantad ang mga pangyayari. I thank God now na may social media na. May malayang pamamahayag na ang mga Pilipino. Kasi nung panahon na ganyan pa lang, ipasara mo lang yung istasyon tapos na usapan. Which is ginawa rin po ni Marcos Sr. yan. Pero ngayon, kontrolado na nila ang media. Bayad na po nila ang media. Ang media na may mga may-ari ay oligarch ay takot sa gobyernong ito. That's the truth. Kaya nga ngayon, ang malaya na lang na nakakapagpahayag ng katulad na ginagawa natin ay ang social media. But they have their own ways of controlling the social media. Number one is through money. They're trying to pay yung mga social media vloggers. Kaya nga, ang daming bumaligtad, di ba? Mantakin mo, puring-puri sila nun kay Duterte, kay VP Sara Duterte. Talagang puring-puri sila, nakakulay green pa sila, mga animal. Tapos ngayon, grabe nilang bastusin ang mga Duterte. Bakit? Pera. Alam mo, nung time ng kay Quezon, pera rin ang nagpapatakbo. Ngayon, pera pa rin ang nagpapatakbo. Mas malaki nga lang. Nagulat niya ako, binanggit doon may pork barrel na. Noong pa pala may pork barrel na animal yan. Kaya nga nung napanood ko yung sabi ko, paano tayo asenso? Dekada-dekada na pala yung ganitong klaseng korupsyon sa Pilipinas. Dekada-dekada na pala yung ganitong kaugalian sa Pilipinas. Paano natin mababago ito? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo, paano natin mababago ito. There is only one way. Alam mo, may isa pang matinding dito panggigipit, di ba? Sa social media. Kaso, kasi alam nila yung mga social media ay wala naman pong isang malaking kumpanya nagpapatakbo. Unlike yung mga mainstream media na pag kinasuhan mo yung isang reporter, isang anchor, sasaluhin siya ng kumpanya niya. Itong social media, independent po talaga ito. Sarili lang po ito. Sa kanya-kanyang bahay lamang po. Yung iba nga nagtatanong sa akin Sabi nila, bakit ang ganda ng setup mo, ganyan-ganyan? Hindi, bahay lang po ito. Isang kubo lang po ito. Sa banyo lang po ako nagbablog. Parang si Janine Berdin. Habang tumatae, tsaka niya ginawa yung kantang I Will Wait. Tayo habang tumatae, tagal kong tumae, 1 oras. No?
nagbablog po tayo. Hindi, biro lang ha. Sa mga kumakain, pasensya na ha. Kain lang, kain lang. Masarap yan. Hindi naman yung mukhang tae. Kain lang. Hindi, pero totoo po. Di ba? To control the social media, they pay or they, ano yun? Ang tawag doon? They file a case. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, they tried both sa akin eh. They tried both. As in, they tried to pay me. I didn't agree. So they sue me. And they thought, aatras tayo. Kasi nakakalimutan ata nitong mga ito na hindi porket nakapagpakulong sila ng ilang vlogger, may napakulong na sila eh. Yung taga Cebu at saka itong, di ba si Jason sa, akala nila matatakot ang tao. Hindi. Madadagdagan at madadagdagan yan. Mapakulong mo man ang tao pero ang ideolohiya ng tao na yan o yung kanyang pinaglalaban ay hindi mo makukulong.